Ah, 30 years ago, back in 1994, I was 13 years old. So, dumating yung araw na naging 13 years old ako. I celebrated my 13th birthday. Pero actually, hindi ko dapat binanggit yung term na o yung salitang I celebrated my 13th birthday. Kasi wala namang celebration na nangyari. Ganito yan ganito ang kwento niyan. 100% na sigurado ako na weekend yun. Ngayon, hindi ko lang maalala kung Sabado ba yun o Linggo. Pero as far as I can recall, Linggo yun Araw ng Linggo. So yun nga, hindi ako sigurado kung Sabado o Linggo, no? Pero 100% sure ako na weekend yun. Walang pasok sa eskwela. Walang pasok. So, kasama ko sa bahay noong araw na yun, yung tatay ko, nanay ko, tsaka yung nakakatanda akong kapatid na babae, yung older sister ko, o elder sister. Alam nyo, lumipas yung buong maghapon, lumipas yung buong magdamag, na walang bumati sa akin, miski isa. Yung tatay ko, hindi ako binati. Yung nanay ko, hindi ako binati. Yung kapatid ko, hindi ako binati. Lumipas yung araw na walang bumati sa akin. Walang bumati sa akin na, "Hey Mark, happy 13th birthday!" Wala. Walang ganon. Ngayon, 2025 na, hindi ko pa rin alam o hindi ako sigurado kung nakalimutan lang ba talaga nila na birthday ko noong araw na yon o sinadya nilang hindi ako batiin. Ang sagot, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Basta ang alam ko walang bumati sa akin mula sa kanila. Miski isa sa kanila walang bumati sa akin. Yun, sigurado ako. Nung araw na yon, hindi ko sila in-approached. Hindi ko sinabi o hindi ko sila tinanong na, "Hey, wala bang babati dyan mula sa inyo? Birthday ko ngayon Walang ganon. Buong maghapon at buong magdamag, tahimik lang ako. So, noong araw na yon, bandang alas 4 ng hapon, nanghingi ako ng pera sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko na maglalaro ako ng video game kasi back in 1994, kagaya ng maraming mga bata sa Pilipinas, kagaya ng majority ng mga bata sa Pilipinas, wala akong Super Nintendo o Super Famicom o Super Family Computer kung tawagin sa Pilipinas. Noong araw na yon, back in 1994, para makapaglaro ako ng Super Nintendo, kailangan kong magpunta sa computer shop at magbayad ng 10 piso. 10 piso ang bayad nun ang renta per hour para makapaglaro ako ng Super Nintendo, para makapaglaro ako ng video game. So yun nga, sinabi ko sa nanay ko na maglalaro ako ng video game kaya nanghingi ako ng pera sa kanya. Tapos, pinuntahan ko yung kababata ko na si Melvin. Siya yung kababata ko na kaibigan ko rin. Pinuntahan ko siya, inaya ko siyang maglaro ng video game, NBA Live 94 to be specific. Yun ang gusto naming laruin na video game. Kasi noong araw na yun addict kami sa paglalaro ng NBA Live video game basketball. So yun nga, inaya ko siya na maglaro kami ng video game. So around 7 PM, naglakad kami mula sa amin papunta doon sa jeepney station, and then from the jeepney station, ang distance mga 2 miles. 2 miles ang distance mula doon sa jeepney station papunta sa computer shop na kung saan kami maglalaro ng Super Nintendo. NBA Live 94 to be exact. So yun nga, sumakay kami ng jeep, nagpunta kami sa video game shop na to para maglaro nung
para maglaro ng NBA Live 94. And then we played for 2 hours. Naglaro kami 2 oras. And then after namin maglaro ng 2 oras, so gabi na yun, ano? Biglang bumuhos yung malakas na ulan. Ang lakas ng ulan. Wala kaming dalang payong. Wala kaming dalang payong nung gabi na yun, nung araw na yun. Kaya basang-basa kami. From top to bottom, basang-basa kami ng ulan. Soaking wet talaga kami. Tapos, pauwi, mula dun sa computer shop, pauwi sa bahay namin, wala kaming pamasahe sa jeep. Wala kaming pamasahe sa jeep, kaya ang ginawa namin, naglakad na lang kami. Ang lakas ng ulan nun, tandang-tanda ko. Super lakas ng ulan, wala kaming pamasahe sa jeep. So naglakad lang kami, naglakad at tumakbo para i-dodge yung ulan kahit papano. Takbo kami. Lakad at takbo. 2 miles naming nilakad at tinakbo yun. Pauwi sa bahay, basang-basa kami ng ulan, tandang-tanda ko. And then pagdating namin sa neighborhood kung saan kami nakatira, bago kami umuwi sa kanya-kanya naming bahay, sabi ko sa sarili ko, kahit papano gusto kong i-celebrate yung birthday ko. So, huminto kami sa isang tindahan na to, sa isang sari-sari store, tapos bumili ako ng 4 na pirasong Spanish breads o Spanish bread. So, bumili ako ng 4 na pirasong Spanish bread tsaka 2 bote ng pop cola. So, kahit papaano, nung araw na yon o nung gabi na yon, na-celebrate ko yung birthday ko sa paraan na kaya ko. Yung sa paraan na alam ko at kaya kong gawin. So, yun nga, tinreat ko si Melvin, bumili ako ng 4 na Spanish bread at 2 bote ng pop cola. So, tig 2 kaming Spanish bread at tig 1 na bote ng pop cola. So, na-celebrate ko yung birthday ko nung araw na yon na sa sarili kong paraan. Tapos, sinabi ko ba kay Melvin na birthday ko nung araw na yon? Hindi. Tahimik lang ako. Kahit si Melvin hindi niya natandaan na birthday ko nung araw na yon. So magkasama kami ng ilang oras, lumipas yung mga oras na magkasama kami na hindi niya ako binati. Hindi ko alam kung nakalimutan niya lang ba na birthday ko nung araw na yon o sadyang o talagang wala siyang idea. Hindi niya alam na birthday ko. So hindi ko alam. So hindi ko alam kung nakalimutan niya lang ba o talagang hindi niya alam na birthday ko nung araw na yon. So, yun nga, well, nevertheless, kahit nakalimutan ni Melvin na birthday ko, nevertheless, masaya ako. Masaya ako kasi the fact na i-celebrate ko yung birthday ko sa sarili kong paraan na may kasama. Kahit papano, meron akong kasamang kababata at kaibigan na si Melvin nga. So, at least, 'di ba? Hindi ako nag-celebrate ng birthday ko na mag-isa. Kahit papano nag-enjoy ako, nakapaglaro ako ng video game, nakapaglaro ako ng NBA Live 94 together with my childhood friend. So, alam nyo, pauwi kami mula dun sa computer shop. Mula sa computer shop, pauwi sa bahay namin. Sinadya ko talagang hindi kami sumakay ng jeep. Ang dahilan, kasi wala na kaming pamasahe. Wala, actually, may pamasahe pa sana. Kaso, sabi ko nga gusto kong i-celebrate yung birthday ko sa paraan na alam ko. Kapag sumakay kami ng jeep pauwi sa bahay namin o sa neighborhood kung saan kami nakatira, mawawala na kami ng pera. Mawawala na ako ng perang pambili ng Spanish bread at pop cola. So sinadya ko talaga na hindi sumakay ng jeep para pagdating namin sa neighborhood namin, meron pa kaming pera na pambili ng Spanish bread at pop cola. Para nga kahit papano ma-celebrate ko yung birthday ko sa sarili kong paraan, sa paraan na alam ko. Nung araw na yun pala, 40 pesos ang binigay sa akin ng nanay ko.
40 pesos. So, 10 pesos yung arkila sa Super Nintendo, 10 pesos per hour. So, gumastos ako ng 20 pesos para sa paglalaro ng video game for 2 hours. And then, mula sa neighborhood namin, papunta dun sa computer shop, ang pamasahe noon 4 pesos. 4 na piso sa isang tao ang pamasahe noon back in 1994. So, gumastos ako ng 8 pesos papunta dun sa computer shop. And then, pauwi nga, dun sa sari-sari store, bumili ako ng 4 na Spanish bread at 2 bote ng Pop Cola. Back in 1994, ang isang bote ng Pop Cola ay 4 pesos. Tapos, piso naman, 1 peso para sa isang Spanish bread. So yun nga mga katoto. Yung 13th birthday ko, isa yun sa napakaraming unforgettable moments sa buhay ko. Yeah, they have a white baseball cap on.